Amen. So, hallelujah. Praise the Lord. So, nandito tayo para sa ating morning revival preview. Ang ating schedule ngayon ay week 6 para Monday. So, para Monday ito. So, basahin natin yung title para sa linggong ito. So, ano ba yung title natin? Okay. Ito. So, yung title natin ay The Triune God in Christ, being life to us by shining in our hearts. So, yung Triune God na naki Kristo, hindi lang life, kung hindi sumisinag sa ating mga puso. Buhay na persona to. No? Hindi lang siya salita. Meron siyang pagsinag sa ating mga puso. No? Dahil siya ay buhay natin. No? Kaya mga kapatid, kailangan marami tayong karanasan sa Panginoon. No? So pupunta na ako sa ating babasahin. No? So, meron tayo ditong dalawang verses. Babasahin ko. So yung unang verse ay 2 Corinthians 4:4. The God of this age has blinded the thoughts of the unbelievers, that the illumination of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, might not shine on them. Ano bang sinasabi rito? So sabi niya, yung Diyos ng kapanahunan, God of this age, sino yan? Siyempre, yan ay si Satanas. Si Satanas ang Diyos ng kapanahunan. Sabi ka ba yung kanyang pag-iral ay hindi naman pang habang buhay. No, meron lang particular na panahon ito. No, anong kanyang ginagawa? Binubulag niya ang mga unbelievers. So yung mga unbelievers, binubulag niya yan eh. Kaya mapapansin niyo pag nagpi-preach tayo ng gospel, ang hirap nilang manampalataya. Kasi merong gumagawang isa. Binubulag niya ang mga mananampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. So yon. Alam niyo kasi yung ebanghelyo, hindi lang naman siya isang mabuting balita eh. Karaniwan, pag dinefine natin kasi yung gospel, sasabihin natin, ang gospel ay sa good news, glad tidings. Parang salita lang na mabuti yung balita. Pero hindi. Ang ebanghelyo kasi, kailangan maintindihan natin. No? Ang ebanghelyo ay merong laman. No? Yan ay ang Panginoon na nasa ebanghelyo. Na habang pinipreach yan, no, kaya niyang isilay ang kanyang sarili tungo sa tao. Kaya kung walang paggawa si Satanas, halimbawa, hindi siya gumawa ng pambubulag. Merong pagsilay ng kaluwalhatian doon sa nakikinig. Para bang habang pinakikinggan niya yung gospel, nakikita niya ang liwanag. Nakikita niya ang mukha ng Panginoon. No? Kaya siya ay naa-attract na manampalataya dito. So yun yung power ng gospel. Huwag mo sabihin na good news lang yan, na i-explain, na ipapaliwanag ang Panginoon. Dito, hindi. Sabi niya, ito ay ebanghelyo ng kaluwalhatian. Sabi niya, at ang ningning o liwanag ng kaluwalhatian ay dapat sumilay sa mga tao. Kaya anong ginagawa ni Satanas? Binubulag niya. So, paano niya ginagawa yan? Para ba nilalagyan niya ng tabing na yung tao naririnig niya yung sinasabi mo, kaya lang meron tabing, hindi niya nakikita ang liwanag, ang ningning, ang pagsilay ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, sa Hebrews 1:3, sabi rito, who being the effulgence of His glory and the impress of His substance and upholding and bearing all things by the word of His power. Diba? So, yan si Kristo. So, sabi niya, ang kanyang kaluwalhatian ay merong ningning. Liwanag yan. At siya ang isa
Okay. Siya ang isang larawan ng substansya ng Diyos. At ito pa, dinagdag niya. Kaya niyang panatiliin at pasanin lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ang ibig sabihin niya, lahat ng bagay dito sa mundo umiiral, nananatili dahil ito ay hinahawakan ng isang kapangyarihan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, yung tinatawag nating sistema ng mundo. No? Hindi ba ang mga planeta ay umiikot sa paligid ng araw? Pag-ikot nila, umiikot din sila ng pagganon. Hindi sila nagbabanggaan. Napaka-orderly ng kanilang paggalaw. No? Pag tinignan sila sa telescope, parang wala naman nakikita. Pero sa katunayan, umiiral lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. No? Yan yung kapangyarihan ng kanyang salita. So meron bang ganyan? Siya lang. Siya lang ang isa na merong ganyang kapangyarihan. So magbabasa na ako. Sabi rito, 2 Corinthians 4:5 says, "For we do not preach ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as your slaves for Jesus' sake." For explains why the apostles' gospel, which is the gospel of the glory of Christ, should not have been veiled. For they do not preach, exalt themselves, but Christ Jesus as Lord of all. And they conducted themselves as the believer's slave for Jesus' sake. O, di ba? So, ang linaw. Yung pagpipreach ng mga apostol kasi, hindi nila pinipreach yung sarili nila, pero isang buhay na persona yung kanilang pinipreach. Para bang yung paglalarawan niya, dinadala mo siya sa harapan ng tao, pinapakilala mo siya. No? Persona siya. No? At syempre, ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng salita. At dahil isang buhay na persona ang kanilang inihahain bilang mga alipin, no? Ang katayuan nila ay mga alipin. Dinadala nila ang persona ni Kristo sa mga unbelievers. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi nila, dapat hindi magkaroon ng veil. Hindi magkaroon ng veil. No? Sapagkat hindi sapat na nadidinig ng tenga nila yung sinasabi. Kailangan makita nila, masumpungan nila, no? Ang liwanag na walang iba kung hindi ang Panginoon. So, ganyan yung gospel. Kaya kailangan maniwala tayo. Brother, ganyan pala yan. Pag nagpipreach pala ako, dinadala ko pala yung ningning ng Panginoon doon sa pinipreachan ko. Kaya minsan may prayer kay Panginoon. Makita ka nila. Makita nila yung liwanag mo. Yung ningning ng iyong kaluwalhatian. Kaya yung mga pinipreachan, hindi nagtataka sila minsan eh. Paano ko naniwala sa Panginoon? Paano ko nakumbinsi? So, hindi nila maintindihan kung ano nangyari. Sa totoo lang, nagkaroon ng pagsilay ang Panginoon. Kaya kung tawagin siya ay kaluwalhatian. Merong pang-aakit. Merong liwanag. Para bang yun nangyari kay Saul of Tarsus nung nagpakita ang Panginoon sa kanya. Ang nakita niya, liwanag. Tapos nadidinig niya yung Panginoon nagsasalita. Nakikita niya, liwanag. Yun ay ang kaluwalhatian. At sa Biblia, meron din ganyang sinasabi na yung God of glory ay nagpakita kay Abraham. So, hindi naman physical yun. Basta sinasabi niya, may pagpapakita ang Panginoon. Christ Jesus as Lord comprises Christ who is over all. God blessed forever. The eternal Word incarnated to be a man. Jesus crucified as a man to be our Savior, and resurrected to be the Son of God, and Christ exalted to be the Lord, even the Lord of all men. Amen. Who is the image of God, the effulgence of God's glory. Dito, ang daming mga binanggit tungkol sa Panginoon, mga great na mga bagay, no, na kapag nakita mo siya,
Hindi mo siya kayang tanggihan. So, isa-isahin natin. Ha? Sabi niya, Christ Jesus as Lord. Oh, sino ba ang totoong Lord? Si Christ lang. Wala namang iba eh. Okay? Over all, God bless forever. Sabi niya, God dito. No? Overall, siyempre overall. No? Siya yung lahat. Sa lahat. At siya ay Diyos magpakilanman. No? Ano pa? Okay, so eternal Word incarnated to be a man. No, di ba yan yung gospel? In the beginning was the Word and the Word became man. Siya yung salita na nagkatawang tao. Di ba? Lahat ng mga title, pagpapakilala, walang ganyan sa mundo. Siya lang yan. No? At ito pa, resurrected to be the Son of God. No? Alam niyo kasi, nung bago na-resurrect ang Panginoon, Son of God na siya. No? Pero nung na-resurrect siya, sabi, may isang tinig na isinilang siya para maging anak ng Diyos. Yun ay ang bahagi ng kanyang humanity. Na isinilang at nakapasok sa pagiging Diyos. Ibig sabihin, bago siya nabuhay, bago siya nabuhay na muli, Diyos na siya at anak din siya ng Diyos. No? Pero yung kanyang pagiging tao ay tao pa lang. Nung siya ay nabuhay na muli, no? Naproseso yung kanyang humanity. Kaya dineclare siya ang anak ng Diyos sa kanyang pagkabuhay na muli. Diba? So mga mabibigat na titulo at pagpapakita kung sino ang Panginoon. O ito, sabi niya, Christ exalted to be the Lord. Ayan na, 5 na. Exalted to be the Lord. No, dati na siyang Lord, pero nung siya ay naproseso, siya ay naging Panginoon. No, yun ay isang title ng pagiging Panginoon, no, na ibinigay sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-akyat sa sangkalangitan at pagluklok sa trono ng Diyos. No, meron pa ba? Ito. Even the Lord, even the Lord of all men, no, Panginoon ng lahat ng tao. Hindi lang ng believers, lahat ng tao, basta tao, iisa lang naman ang Panginoon nila eh. Maski nakilalanin nila siya o hindi, Panginoon pa rin nila ang Panginoon. Kasi sinasabi na siya ay Lord of all. No? Ayaw mo sa Panginoon, pero Panginoon mo pa rin siya. Susunod ka sa Panginoon o hindi, Panginoon mo pa rin siya. No? Ang pinag-uusapan dito, yung position na siya ay Panginoon ng lahat ng tao. Amen. Ano pa? Who is the image of God? Larawan ng Diyos. Kung wala ang Panginoon, walang larawan ng Diyos. Napaka-abstract niya. No? Sino makakakilala sa Kanya? No? Sino makakahipo sa Kanya? Kaya si Kristo ang larawan ng Diyos. The effulgence of God's glory. Ayan. So sinasabi rito, siya ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos. No? Ito ay isang pagpapakilala, no, ng kadakilaan ng Panginoon. Kaya, kung ganito ang pagpipreach ng gospel, sasabihin ng tao, wala ang katulad ito. Pero kulang yan. Dapat magpakita siya. Isilay niya yung kanyang liwanag sa mga unbelievers. Yun ang, magbubunga ng pananampalataya sa loob nila. Yung pagkasumpong nila. At ang ginagawa ni Satanas, binubulag niya yung tao. Okay lang sa kanya makarinig, wag lang makakita. So, ganun. Amen. This is the very contents of the gospel. Hence, the gospel is the gospel of the glory of Christ, which illuminates, radiates, and shines in the heart of men. If man's heart is not veiled with anything or blinded by Satan, the God of this age, men can see the illumination of the gospel. No? Kaya ang dahilan
Bakit hindi nila nakikita, no, ang ningning ng kanyang kaluwalhatian dahil sila ay binubulag ni Satanas? So brother, paano ba natin mahahadlangan yan? No, na hindi sila bulagin ni Satanas. Siyempre, prayer. No, ang Panginoon, tinuruan niya tayo. No, sabi niya, utusan ninyo ang inyong Panginoon na gapusin ang masamang isa, ang malakas na tao. Prayer. No, kaya lahat ng bagay na ginagawa natin, mga kapatid, kailangan ng prayer. No, sapagkat ang prayer, ang tanging paraan para maitabi, no, maitali, maitaboy itong masamang isa. Kaya pag tayo ay nagpipreach ng gospel, labanan yan. Yan ay isang pakikibaka eh. Ito ay pakikibaka, hindi ng laman at dugo. Kasi hindi mo siya nakikita eh. Hindi mo siya nakikita eh. No? Kaya prayer ang kailangan natin. The word slaves in 2 Corinthians 4:5 is in contrast with the Lord. The apostle exalted Christ as Lord, but considered themselves merely slaves to serve the believers. They were slaves not only to Christ, but to the believers as well. So, tama naman. No? Ang pinipreach ng mga apostol ay Panginoon, ang taas. Pero sila nagpipreach, tinuring nila ang kanilang mga sarili na alipin lang, ang baba. Hindi lang alipin ng Panginoon, kundi alipin din ng mga tao. Kung ikaw ay nagseserve sa Panginoon, wala kang posisyon. Slaves ka. Ikaw ay isang alipin ng Panginoon at alipin ng mga tao na pinaglilingkuran mo. Kaya walang maipagmamalaki. Kapag ang isang nagseserve sa Panginoon, tinataas niya yung sarili niya. Minsan nilalagyan pa niya ng karatula yung kanyang sarili. Ako si Reverend. Reverend daw. Hindi. Dapat slaves. The God of this age is Satan. Okay. Those who are blinded or veiled think that they do not worship anything. Actually, their God is Satan. Atheists worship Satan without knowing what they are doing. Nearly all people today, whether primitive or highly cultured, have been blinded by the God of this age. Amen. So, yung mga tao, sabi nila, hindi. Wala akong pinapaniwalaan, wala akong sinasamba. Atheist eh. Ang ibig sabihin ng atheist, hindi naniniwalang may Diyos. Yan ang atheist. Sa kanila, walang Diyos. Walang Diyos dito sa mundo. Sabi nila, kaya hindi ako sasampalataya maski na kanino. Hindi nila alam. Sa inaarte nila, ang sinasamba nila ay si Satanas, na siyang Diyos ng kapanahunan. Pero hindi rin nila alam yon. Hindi nila sasabihin na, walang Diyos, si Satanas ang sasambahin ko. Hindi nila sasabihin yan. Pero yun ang totoo. Dahil hindi nila sinasamba at kinikilala ang totoong Diyos. Sila ay mga mananamba ni Satanas, ang Diyos ng kapanahunan. Wala silang alam. Kasi nga, bulag sila. Hindi ba? Bulag talaga eh. Alam niyo, itong panahon na to, makikita mo ang daming kabulagan ng mga tao sa mundo. No? Di ba? Ang daming tao. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay espiritu. Ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa espiritu at katotohanan. Pero ano sinasamba ng mga tao? Hindi espiritu. Hindi yung Diyos na espiritu. Di ba? Sabi niya, ito. No? Asan ang Diyos? Ayun. Tuturo nila yung isang ganun, isang bagay. No? Bulag. Napakabulag ng mga tao. Kung hindi espiritu, hindi pwedeng maging Diyos yan sapagkat ang Diyos ay espiritu. Hindi mo siya pwedeng hawakan ng kamay, makita ng mata. No, akapin mo o hindi mo siya kailangan alayan ng kung ano-ano. O hindi mo siya kailangan sambahin ng parang nandiyan siya sa harapan mo. Hindi, kasi espiritu siya.
Kaya sabi, pag sinamba mo siya, kailangan gamitin mo ang espiritu. Meron yan, di ba ang tao, merong espiritu. Yun ang organ para sambahin mo ang Diyos. Amen. Okay. So, we need to apply these words about veils to ourselves. It is crucial that we be on the alert, for it is possible for anything that is not Christ himself to be used as a veil by Satan, the subtle one. If we would receive the revelation of the Son of God, we need to drop our concept. Every concept, whether spiritual or carnal, is a veil. To have revelation, we need to drop our concept. Concept. Veil daw yan, mga concept. No, alam nyo, yung tayo, hindi, eto, iba na, hindi na yung mga believer, tayo na to. Sabi niya, tayo daw. Kung gusto mo matanggap ang revelation, pangitain ni Kristo, dapat wala kang tabing. At ang madalas na nagiging tabing natin ay mga konsepto natin. Yan, konsepto. No, kasi tayo ay na-erase up sa isang background ng relihiyon. Kaya marami tayong makarelihiyong konsepto na nagiging hadlang. Nagiging hadlang siya, okay, para matanggap mo ang pangitain ni Kristo. Kailangan bitawan mo yung mga konsepto. Hindi lang yan. Hindi lang yung mga makarelihiyosong konsepto, pati yung mga pamahiin mo. Alam niyo ba, sa English kasi, ang pamahiin ay superstitious belief. Na ang ibig sabihin, ito ay isang uri ng paniniwala. Nagiging veil din yan. No? Yung mga tao, ang daming sinasabi, mga pamahiin na minana sa kanilang mga ninuno, no? Na nagiging hadlang upang makita mo ang pangitain ng Panginoon. Kaya, kung gusto mo makita ang pangitain, ang ibig sabihin pangitain, gusto mo siyang makita ng mas malinaw, kailangan wala kang tabing. Alisin mo lahat ng mga veil. No? At kadalasan ng mga veil, no, yun yung mga paniniwala na hindi naman sinasabi ng salita o ng Biblia. Walang batayan. Lahat ng mga paniniwala na walang batayan sa Biblia ay konsepto. Di ba? Kaya importante rin, binabasa mong Biblia. No, ay, ganito pala to. Ay, mali pala yung dati kong konsepto. No, hindi pala ganun. O, di ba? Kaya, importante na maalis ang mga tabing, mga konsepto, mga akala, mga pamahiin. So, lahat ng ito ay mga hadlang sa atin. Lalo na ang mga makarelihyosong konsepto. God today is shining everywhere. This age of grace is an age of light. God is shining, and the Bible also is shining. Moreover, the all-inclusive Spirit moving on the earth is full of grace. However, even while the Bible is shining and the Spirit is moving, many still do not receive revelation. The reason is that they hold a certain concepts and are veiled by these concepts. Amen. Yan ang dahilan. Kaya, paano mawala ang mga concept? Una-una, kailangan alam mo ang salita. At ang salita ang pinaniniwalaan mo. So kung naniniwala ka sa salita, hindi yan concept kasi yan ay batay sa salita. Kung minsan yung paniniwala natin sa salita ay kontra sa ating concept. Kaya yung concept mo, ilaglag mo na siya. At bumaling ka doon sa salita, yung salita ang paniwalaan mo. So yung buhay natin, sinasabi ko, ito ay buhay ng mga paglalaglag ng mga konsepto na minana natin sa relihiyon.
No, ang dami niyan. Ang dami. Di ba? Sabi ng Biblia, ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ano sabi ng Biblia? Ang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Mark 16:16, basahin nyo. Ang linaw. Paano maligtas? Manampalataya at mabautismuhan. So, di ba? Ang linaw nito. Pero ano ang konsepto na minana ng tao sa relihiyon? Bata pa lang, ibinyagan mo na. Di ba? Ano yan? Yan ay relihiyosong konsepto na hindi ayon sa sinasabi ng salita. O hindi ba? Ano sabi ng salita? Manampalataya. Mabautismuhan. Ibig sabihin, kailangan dumating yung isang panahon na yung tao, kaya na niyang manampalataya. Naiintindihan na niya, naniniwala na siya. No? At mula dyan, tatanggapin niya ang Panginoon. At ipapatutuo niya sa pamamagitan ng bautismo. Yan ang salita. Di ba? Kung yan ang pinaniwalaan mo, walang konsepto. No? At tama ang landas na tinatahak mo. Di ba? Bakit may konsepto? Kasi mga paniniwala na hindi ayon sa salita, kundi ayon sa tradisyon, kultura, relihiyon. Kaya naging veil lahat siya. Veil. Ang daming veil ng tao. Minsan nagpipreach ka pa lang, sumasabat na. Wala naman sa Biblia yung sinasabi. Amen. So, yan. Okay. With respect to receiving revelation, there is no problem on God's side. On His side, everything is ready. The problem is altogether on our side. We need to drop the veils. That is, we need to drop our concepts. Panginoon, no, tulungan mo ko. Mailaglag ko na lahat ng mga konsepto ko sa buhay. Kaya minsan, ang gulo ng buhay dahil ang daming konsepto. No, kung ang tao ngayon, walang konsepto, no, salita lang ang kanyang paniniwalaan. Kung walang salita, hindi siya maniniwala. Ang ganda sana ng kondisyon nila. At ang Diyos, sumisilay, nagliliwanag, ang biyaya, tinutustos niya, panahon ng biyaya. No? At siya ay lagi nahihipo ng mga tao sa isang buhay na paraan. No? Pero ang konsepto ay mga hadlang. Ang dami. No? Amen. It is important for us to pray. Yan. Lord, help me to drop everything that is a veil. If we hold on to our concepts while reading the Bible, we will be like the ancient Jews who had a veil on their mind whenever the scriptures were read. But if we drop our concepts as we read the word, we will read it with an unveiled face. Then the light will shine into us subjectively. Amen. Ito, nagbabasa ng Biblia. Pero habang nagbabasa ng Biblia, punong-puno naman ng konsepto yung mga utak nila. No? Paano sisilay ang Panginoon? Hindi ka bukas. No? Hindi ka dukha sa espiritu. Hindi mailalin ang katotohanan, barado, okupado na marami mga konsepto. Kaya, di ba, sabi rito, manalangin ka, Lord, help me to drop everything that is a veil. Tulungan mo ko, Panginoon. Mabitawan ko na itong mga veil na ito, mga concept na ito. We also need to pray. Lord, I trust in you to defeat the God of this age. Apart from you, I do not worship anything. Lord, I turn my heart to you and I drop all my concepts. I want light. Okay. Amen. I want to worship anyone other than you. I don't want to worship anyone other than you. Amen. So, tuloy-tuloy na prayer. Ganyan dapat yung, kasi, may concept ka nga. Pero, anong gagawin mo? No, minsan hindi mo rin mabitawan. Ang lakas ng kapit niya. Tenacious ang kanyang kapit. Para siyang, yung
nakabaon sa'yo. Panginoon, tulungan mo ko. Ilaglag ko na ito. Itong konseptong to. Maski mga Kristiyano, mga believer, mahal naman nila ang Panginoon, ang dami pa rin hawak na mga konsepto, mga hadlang na nagiging sanhi upang hindi nila makita ang pagpapakita ng Panginoon. Amen. If we pray in this way, the light will shine and we will receive revelation. If we drop our concepts and turn our heart to the Lord, the veils will be taken away and the God of this age will have no ground in our being. So may verse yan eh. Sabi niya, if you turn your heart to the Lord, the veil will be taken away. Ibig sabihin, hindi mo naman inaalis yung veil eh. Pag inalis mo, magkakaroon uli ng veil. Ang ginagawa mo, binabaling mo yung puso mo sa Panginoon. At pag binaling mo yung puso mo sa Panginoon, automatic naaalis yung veil. Kaya it's a matter of turn. Panginoon, tulungan mo ko ibaling ang aking puso sa iyo. Kaya may veil kasi hindi ka nakabaling sa Panginoon. Hindi ka diretso na kumukontak sa Kanya. Kaya ang daming veil. So, yun pala yun. Amen. Salamat, Panginoon. In-expose mo ang aming mga kondisyon na kadalasan ang Diyos ng kapanahunan ay nagdadala ng marami mga tabi sa pagitan mo at pagitan namin na hindi ka namin nakikita. Hindi namin nasisilayan ang iyong kalwalhatian. Kaya nananalangin kami, naturuan mo kami bumaling sa iyo. Ibaling ang aming mga puso sa iyo upang ang lahat ng mga tabing ay maiwala. Salamat sa paalala na ito. Amen. Amen.